Hi guys! So ngayon, gagawa ako ng review tungkol sa isa sa mga current favorite ko na foundation. Ito ay yung Maybelline Dream Satin Skin Foundation. So sabi dito, isa siyang Air Whip Liquid Foundation. It claims that our unique Air Soft formula provides poreless satin, smooth-looking skin, extraordinary coverage that does not clog pores, long-lasting, and moisturizing all day. It is made in China and it has SPF 24 PA++. I think if I remember it right, meron silang 6 shades na available sa department stores at ang shade na kinuha ko ay yung B2. And this retails for 499 pesos. This is 30 ml, isang ganito. Para sa akin, hindi advisable na dalhin siya kung saan-saan or ilagay lang siya sa bag. Kasi, una, glass bottle siya, baka mabasag. Pangalawa, yun nga, medyo mabigat. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko nilagay yung foundation sa mukha ko at kung paano niya kinover yung mga pimples ko and yung mga kung ano man. So, this is my bare face. You can see, meron akong malaking tigyawat dito. Then, discoloration under my eyes. Medyo maitim siya compare sa ibang skin sa face ko. Then, meron akong mga kung ano-ano man dito. So, tingnan natin kung... Sorry! Umaga kasi, maingay. Alam nyo na, sa Pilipinas, ganun talaga. Ang tricycle. So, ito siya. Ganito yung itsura niya. As you can see, yung consistency niya or yung texture niya, ayun, hindi siya liquidy at hindi rin siya sobrang makapal. Para siya, tama nga sila, air whip nga. So, gawa ko ng 2 pumps para sa aking face. Then, ganyan ko muna. Dot. Yan. Okay, ngayon i-blend ko siya gamit itong brush from Beauty Cosmetics. Spread ko siya sa face ko. Habang ina-apply ko siya, hindi siya matte, oh. So, again, ang shade ko ay B2, which is sobrang perfect sa akin at perfect siya, feeling ko sa mga Filipina na nasa NC 25 to 30 sa MAC. So, ayan siya. Pasensya na palagi ang tumitingin dito sa side na to kasi nandito yung viewfinder, so para malaman ko kung nakafocus ba ako or hindi. So, ayan yung one side ng face ko. Kung makikita nyo, mas healthy looking yung dito sa side na to compare dito. Kung makikita nyo yung tigyawat ko, halos nawala yung pamumula niya. Isang layer pa lang yan. Para sa akin, yung one layer, sulit na or okay na siya sa akin. Hindi ko na kailangan maraming layer. So, ngayon, masasabi ko, ang coverage niya, siguro, para sa akin, nasa medium coverage siya. Para sa skin ko kasi, wala naman masyadong i-cover, maliban lang dito sa mga tigyawat, tapos yung mga maliliit na tigyawat, tapos may mga, yung eye bags, magagawa na rin naman ng concealer yan. O, diba? So, ngayon, kailangan ko lang siya ipat. Then, antayin natin siya mag-set. So, hindi ko na siya lalagyan ng setting powder kasi gusto kong makita nyo yung foundation throughout the day na hindi ako gumagamit ng kahit anong powder pang set. Ngayon, siguro medyo 30 minutes na yung nakakalipas. Ito yung itsura niya pag nag-set yung foundation. Hindi ako naglagay ng concealer kasi gusto ko makita nyo kung ano yung itsura niya on its own. Naglagay lang ng blush and contour and eye makeup and lipstick. So, babalikan ko kayo within a few hours para
i-update kayo kung ano na yung itsura nung foundation sa akin. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, yung isa sa mga kiniklaim niya dito is poreless skin. So, mukhang poreless nga yung skin ko and hindi man lang ako naglagay ng kahit anong primer, hindi ako naglagay ng powder or anything. Ayan, tignan nyo guys, so halos na-cover yung mga pores ko. Ooh, ang ganda. Diba? Ayan yung close-up ng skin ko. Hindi makita yung pores. Tapos, ang ganda ng finish niya. Gusto ko na. I like. I will be back. I-update ko kayo mga after 5 hours kung ano yung itsura niya. So, 5 hours na nakakalipas and yung face ko super oily and itong area na to sobrang oily. So, ngayon, magbablot lang ako using my Finesse na oil control sheet. Oh, diba? Oh, sobrang oily niya. Hindi ako nainitan nito. Hindi rin ako lumabas ng bahay. Yan siya ka-oily. Grabe. So far, ang napapansin ko, yung redness ng pimple ko, medyo lumalabas na siya. At, nag-stay pa naman. Nandiyan pa rin yung foundation. Pero yun, medyo oily lang ako. Siguro kapag nilagyan natin ito ng powder, mawawala yung oil. Pero, ayun. So, 9 hours na yung nakalipas. At, ito na yung final na itsura ng foundation sa akin. At end of the day na medyo makintab-kintab na yung mukha ko. At nakita na yung tigawad ko dito. Though sa camera hindi masyado. Pero para sa akin tumagal siya. Tumagal siya ng 9 hours. Kasi hindi naman ako naglagay ng primer. Medyo makintab lang talaga yung face ko dito. Ayan. Pero so far, final thoughts ko dito, sobrang okay siya. Dahil unang-una, ang pinaka nagustuhan ko nga is yung sobrang lightweight niya sa face. Coverage niya, 1 layer pa lang, kitang-kita nyo naman na na-cover niya kagad yung redness and kung ano man sa face ko. At maganda yung finish niya. Mukha pa rin siyang skin. Parang, okay nga siya. Feeling ko okay siya for no makeup look. And perfect siya for everyday since hindi nga siya ganun kabigat. Ang kinis-kinis din niya tignan sa face. I will end my review for today and babalik ako bukas for another review. Stay tuned na lang yun. And thank you for watching guys. I'll see you bukas and next time on my next video.